Hello mga Noipi, kung saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako ay bumabati sa inyo na magandang araw o gabi. Ako po ay nandito sa bansang New Zealand at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga bagay-bagay na ginagawa ko sa pang-araw-araw. Yung mga usual ko bang mga gawain. Kasi minsan kasi wala naman na akong mapaglibangan. So kung ano-ano ang mga bagay-bagay ang aking pinaggagawa. At nais ko pong may pakita sa inyo ang gawain ng isang Noipi dito sa bansang New Zealand. Kalimitan, simpleng buhay lang, simpleng gawain. Pero minsan may mga pinagkakaabalahan ako na pinagagawa ko. Kagaya ngayon, may ipapakita ko sa inyo na sana ay may bahagi ko sa inyo. May mga matutunan kayo sa akin kahit sa mga simpleng bagay. Pero kahit sana papaano ay may makikita kayong maganda sa ating mga gagawing video. Mag-uumpisa ako ngayon sa paggawa ng video sa isang kumbaga gawain ko bilang isang sign writer. Dito sa New Zealand, kapag tinatawag ka na sign writer, para yan siyang isa kang designer, uh, isa kang ka-rapper, gumagawa ka ng mga signages. Sa akin, medyo may twist lang kasi nagpipintura ako. So nag-spray ako, nagpipintura ako ng mga signages, minsan sasakyan. Gumagawa ko ng mga airbrush, nagli-lettering din ako. Nag-install din ako ng signage, gumagawa ako ng signage. Nagra-wrap ako ng mga sasakyan, nagtitint ako ng mga sasakyan. Kumbaga interior designs, exterior designs, ginagawa po natin yan. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang ginagawa ko sa sasakyan. At mismo sa sasakyan ko, yun ang gagawin natin para makita nyo kung ano ang aking mga ginagawa. Ito gagawin ko kasi yung gusto ko lang na medyo mapaganda yung sasakyan natin kasi yung sasakyan ko, parang purong itim lang talaga, walang ibang kulay. So, meron akong ginagawa niyan, may mga nagawa na ako dati sa sasakyan na yan. Nadagdagan ko na siya sa labas, sa exterior niya. Ginagawa ko na siyang medyo kakaiba. Ngayon, naumpisahan ko na rin nung nakaraang araw, yung paggawa ng interior niya, yung mga door trims niya. Ginagawa ko na rin yun. Kumbaga yung mga silvers niya, yung mga chromes niya, pinalitan ko na, ginawa ko ng pula ko. Hindi ko pinalitan, kumbaga nirap ko lang siya ng 3M wrap film. Ang gagamitin po natin na film ay 3M 2080 series wrap film. Ito po ay magandang film. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagamit ko na film. Saglit, kukunin ko muna. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit ko na film, okay? So, mga kanoypi, ito po ang ating ginagamit na film. Ito ang tinatawag na Dragonfire Red. Ito ang tawag ng kulay niya, Dragonfire Red. Gawa po siya ng 3M. Isa siyang wrap film, series 2080. Sinasabi ko sa inyo. Nakalagay po yan dito sa likod. Ayan. So, medyo may kamahalan ang film na ito kasi dito sa New Zealand, pag binibili mo siya, $100 per meter kaagad ang babayaran. So, maliban pa doon, syempre pag may mga nagpapagawa, papatong mo na yung labor charges mo. At iba ang labanan dito sa New Zealand kasi per oras ang labanan dito. Kagaya sa akin, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya, per oras ang binabayaran sa akin. Meron din akong ginagawa dito sa bahay. May mga pumupunta dito ng mga kababayan natin kasi kumuha po ako ng kumbaga business permit. Nag-umpisa ako sa NZBN. Meron akong New Zealand business number. Kaya, ayan, nakapagtanggap tayo ng mga gawain. Pero, syempre, magbabayad din tayo ng tax kasi naka-register tayo . So, maliban dyan, may ginagawa din ako. May sarili kaming pangkabuhayan. Maliban sa ginagawa ko na pag-design, pag-tint ng mga sasakyan, pag-rarap ng sasakyan.
Meron din akong ginagawa, yung meron kaming sariling food trailer. nag Kumbaga nag-import ako ng food trailer, brand new siya. Nakarating siya. Actually, last year pa yan. Dumating na yan dito kaso medyo kapos tayo sa kapital kaya hindi pa na-open yung business. Pero kumpleto na po yan sa gamit. Meron na siyang fryer. Actually, meron na siyang refrigerator, meron na siyang soda dispenser. Kasi ano siya, yung business na yan ay gumagawa kami ng fries, french fries kumbaga. Ah, ano na siya, two in one. Meron na siyang drinks, meron siyang fries. Yun ang bubuksan namin na business dito sa New Zealand. Malapit na siya, actually. Nag-iipon lang kami ng pambayad sa permits kasi kailangan ng permits yung business na yan. At saka nag-order rin ako ng tawag nito, customized cups para sa drinks at saka sa fries. Bali, yung cups na yon kaya siya tinatawag na customized kasi yung drinks niya at saka yung fries, isa lang yung cup at saka ano na, yung bali yung straw para sa drinks, papasok na yon doon sa cup ng fries, tatagos yon doon sa drinks. At saka syempre, bilang isang designer, ginagawa ko na rin sarili yung design syempre. At yung mismong trailer, kasi iniisip ko kung mag-i-sticker ako, gagamitan ko na sticker, sobrang mahal. Mahal talaga siya kung i-wrap ko siya. Naisip ko brand new din naman yung trailer, so ang gagawin ko na lang ay nilittering ko, naglittering na lang ako. Nilitteringan ko yung katawan ng trailer. Pero bago ko yun ipapakita sa inyo, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung ginagawa ko, gagawin natin doon sa sasakyan. Meron akong Toyota RAV4, 2080 model siya. RAV4 A4, hybrid siya, year 2080 model. Yun, ipapakita ko sa inyo kung paano natin papagandahin yung interior niya kasi gusto kong may iba naman. Ito gagamitin natin itong film na to. Meron na ako doon sa sasakyan. May film na doon. Ano na lang, lalabas na lang tayo para maipakita ko sa inyo. So, paano ba yan? Handa na ba kayong manood? Sana may manood, no? Ito, buksan na natin yung ating Ito, garage namin to, bali parking garage. Pero hindi ko siya nagagamit sa sasakyan kasi ginagamit namin parang storage. Andito yung mga gamit para sa trailer, yung may mga machines. Siguro ipapakita ko sa inyo mamaya. Medyo makalat kasi galing pa kami sa yung makalat talaga. Ano to, yung gamit namin nung Pasko. Mga decorations at saka may mga bike na mga bata. Darating tayo dyan. Buksan muna natin to at umpisahan na natin kung ano yung gagawin natin sa sasakyan. Ayan. Sana natin at lalabas tayo at mapaipakita natin sa inyo kung anong gagawin natin sa sasakyan. So kung makikita nyo to sa sasakyan na to, may nakalagay na pula sa likod niya. Yan, wrap na yan. Nirarap ko na yan. Yan na yung trim 2080 na ginagamit natin. Sige, i-atras muna natin yung sasakyan. So, kita naman siguro, no? Ito yung gagawin natin sa sasakyan. I-atras ko lang, ipipwesto natin doon sa garage para mas maganda yung paggawa. So, ayan. Kapwesto na siya. Gagawin natin to.
So ito po yung mga sinasabi ko sa inyo na ano, na ginagawa ko dito sa sasakyan na to. Yan, nakarap na po yan. Ito na po yung nirap natin. Hanggang dyan, papunta dyan sa ilalim. Yan, diretso na yan dyan. Tapos, yan, dito sa likod. So, ginawa ko siyang ganyan para maiba yung kulay. So, yan. Medyo maiba naman. At saka dito sa loob, ayan, dito sa labas din yan. Dito sa loob, ito yung mga ginawa ko dito sa loob. Saka, yan. Saka ito, ayan. Saka yun, doon. Lahat ng pula na makikita nyo, lahat ng pula, yan, ay sticker po yan. Maliban na lang dito, hindi yan sticker, ano lang yan. Cover lang yan. At ngayong araw, ipapakita ko sa inyo, gagawin natin to. Itong center console trim na ito. At saka ito, gagawin natin pula. Ito ginawa ko na to dati. At saka ito ginawa ko dati yan. Pero ngayon, ang gagawin natin, ito, tatanggalin natin to para magawa natin siya ng maayos. Ito, gawin natin siyang pula. So, ito yung sticker. Yan ang gagamitin natin. So, paano? Umpisa na natin, ano? Pasensya na po kayo kung medyo maalog yung video natin kasi nakahang po yung ating yung camera. Eh, wala kasing pwedeng humawak ng camera, so yung tripod nakahang siya. Ngayon tatanggalin ko tong likod dito para matanggal yung cover na to. Tanggalin natin. Yan. So, hindi siya ganun kahirap tanggalin. Ang mahirap lang dito yung malapit masyado yung windshield sa kamay natin. Ayan. O, diba? Dali lang siya tanggalin. Ngayon, tanggalin natin yung mga screws. Bolt siya. So, gagamitan natin siya ng extension para hindi tayo mahirapang magtanggal. Yan. Dali na lang yan. Yan. Hindi siya ganun kahirap tanggalin. So, ito. Tanggalin natin to. So, yan. Tanggal na yung isa. Ito, hatakin na lang natin. Hatakin natin to. Yan. Okay. Hatak-hatak lang. So, hindi ko talaga siya fully tatanggalin, no? Kasi ang purpose lang naman natin dito ay irarap lang naman natin to. Itong na to, gawin lang natin siyang pula. So, kahit ganito lang, hindi ko na kailangan tanggalin yung wires. Yan. Okay. Kita mo? Hindi ko lang pakailan ko. So, ayan mga kanoypi. Diyan na, may assistant na tayo. Pakilala ko nga pala sa inyo ang aking darling. Ito si Mrs. So, yung mga pamilya ko nga pala, yung pamilya ko andito nga pala dito sa New Zealand, kasama ko sila. So, naninirahan kami dito bilang isang permanent resident. Si Mrs. andito at saka yung dalawa naming anak. So, ayan, ito yung gagawin natin. Gagawin lang siyang pula para maganda. Ganito ang
Siguro may mga nakikita na kayo nitong gumagawa sa Pilipinas. Yan din, ito din ang trabaho ko dati dyan. Nagagawa din ako ng mga kung ano-ano dyan. Matagal na ako nagtatrabaho sa isang company sa Philippines. Kaso, di tayo pinalad. Sa tagal natin nagtatrabaho, wala tayong naiipon. So ito, lumayas ako. Karating ako dito sa bansan ko. Baka gusto nyo ring lumayas. So, hanggang sa nung nandito na ako sa New Zealand, kalaunan, kinuha ko na pamilya ko. Dito na kami nanirahan. Siguro dito na muna kami manirahan habang ano, habang gusto naming magtrabaho. Dito muna. Ganito lang ginagawa ko. Ito lang mga gawain kong pinagkaabalahan. Libangan ba? Pero kumikita din to pag kami nagpapagawa. Yung mga nagpapagawa sa akin dito, ipapakita ko sa inyo yung mga mag-a-attach ako ng Yan, tingnan niyo lang sa taas ng ating video. Ipapakita ko sa inyo. Yan ang mga ginagawa ko. So, mga sasakyan na ginagawa ko dito sa New Zealand. Mga kababayan din natin na may-ari ng mga yan. So, ganyan lang. Pagka nag-wrap kayo ng ganito, kung may mga nagra-wrap sa inyo, ako ginagawa ko, hindi ko kinukontra yung pressure, yung tension ng kung ano man yung irarap ko, kahit anong shape niya. Pag masyadong bended, huwag mong kontrahin. Kailangan mo ng heat gun. So ngayon, ititrim na natin siya. Ititrim lang natin yan. Pero bago ko siya tuluyang ititrim, bago ko siya tuluyang tapusing itrim, itong film na to ay kaya siya mahal kasi maganda talaga siyang film. Maliban sa maganda siya, meron siyang protection. Ito yung tinatawag na clear protection niya. Yan, parang plastic ba? So pag tinanggal mo yan, astig, di ba? Lalabas yung pagiging totally shiny niya. Siguro hindi masyado makikita sa camera pero mamaya ipapakita ko sa inyo yung totally finished na gawa. Habang yung ating partner ay parang tinitin yung itsura parang Alay na. ngalay na. So mga kanoypi, tanggalin natin ngayon tong shift gear natin. Tapos, istikira natin to. Irarap din natin to. So ngayon, nilagay ko na siya sa neutral. Sa baba natin yan. Baba, ilalak muna natin dyan sa baba. Tapos, hapak sa brake. Hapakan mo yung brake. Yan. Tapos, ilagay natin sa nakaano ka ba? Magsuot ka ng seatbelt para ilagay natin sa handbrake. Kasi itong sasakyan na to, hindi siya gumagana yung handbrake pag hindi ka nakasuot ng seatbelt. So pag nakasuot ka ng seatbelt, ito yung handbrake niya. Tapos, pupush mo lang yan. Handbrake na yan.
So, yun yung handbrake. So, ngayon natanggal na natin tong matinding ano na to. Naglalaban natin dito. Dami nating tinanggal para lang matanggal to. Papakita ko sa inyo, ito lang yon yung tinanggal natin. So, ang dami kong pinagtatanggal doon sa sasakyan para lang mailabas to. Ngayon, irarap din natin siya. So, dito, irarap na natin yung yung part na tinanggal natin. Unang-una natin gagawin ay gamitan natin ng heat gun para lalambot yung sticker. Dito mga kanoype, pagka nagkakabit ako ng sticker, tinitinan ko yung yung lalim o yung mababaw lang ba yung yung portion na irarap. Ito kasi masyadong bend to kaya kailangan talaga ng masinsinang atensyon. Hindi ito kagaya ng magrarap ka ng ng pinto ng sasakyan. Flat lang 'yon, madali lang yung gawin. Pag mga hood ng sasakyan, ang hood nga pala sa atin tinatawag na hood, yung harap na sasakyan, tinatawag na hood. Dito nga pala sa New Zealand, tinatawag siya na bonnet. Pero yung bumper, pareho lang. Bumper lang din ang tawag dito. Yun. Hindi siya ganun kahirap-irap yung mga ganun, yung mga bonnet o yung hood. Madali lang siya. Para sa akin, mas mahirap yung malalalim na parts kagaya ng bonnet. Pero may isa kong sasakyan, nirarap ko rin yun ng ng one piece talaga, hindi nagputol-putol. May isa din akong sasakyan dati na bininta na. Nararap ko yun ng buo. At saka yung film nun, actually, hindi siya ganun kaganda dahil lang yun, Hixis ang gamit ko doon. Actually, yung film na yun, bigay lang sa akin yun ng anak ng amo ko. Binibigyan ako. Bali, isang rolyo binigay para lang magamit. Kasi sabi ko, irarap ko yung sasakyan para kakaiba naman, maiba naman yung kulay. Ayun, binigyan ako ng film. So, yan, pagka may nakita tayo na medyo kailangan ng stretch, wag nating stretch diretso. Kailangan nating i-hit muna, gamitan natin ng heat gun. Kasi pag i-stretch mo yan diretso, ang mangyayari dyan, yung sticker na kinabit mo, pag naarawan yan, aangat lang yan. Dyan, yung tendency na sinasabi na nagtutuklapan yung kinabit mo na sticker. Hindi yun maganda. Pagka mahirap, gamitan mo ng heat gun.
susunod at susunod yan. At saka wag mong banatin masyado. Pag binanat mo ng todo yan, pangit yan. Masisira pa rin yan. Sakto lang, mararamdaman mo yan. Kasi pag binanat mo, mag-iba ang kulay. So, titrim na lang natin. At kakabit natin agad para matapos na tayo. Medyo kailangan natin ng pag-iingat pag nag-trim tayo ng mga ganito kasi pag hindi tayo nag-iingat, dudulas yung blade, iba yung matrim natin, hindi maganda. So, lalo na pag hindi natin pag-aari sa sasakyan, kailangan maingat talaga tayo. Kakabit na natin ulit itong part na ito, mga kanoype. Sa wakas ay natapos na natin siyang i-wrap, kaya pwede na natin siyang ibalik sa kanyang pinagkukuhanan, pinagtanggalan. Yan, tumutulong na rin si Mrs. na magkabit. Excited na siyang makita kung anong kalalabasan nito. Babalik na natin yung mga screws na tinatanggal natin sa may likod ng compartment. 4 na screws lang yan, hindi siya ganon ka hirap ibalik kasi nung tinanggal ko ito, napakalambot lang niya. Hindi siya ganon ka-tight ba. Kaya mabilis ko lang siyang tinanggal. Actually, isang ikot lang. Pwede mo na siyang tanggalin ng kamay. Ayan, ganyan lang. Balik na naman natin itong dito sa harap. I-insert lang natin siya. Actually, meron siyang 2 screw din sa harap. Pinakaharap niya. Tapos, may isa din to sa likod. Babalik din natin yung isang screw sa likod. Yan, ganyan lang. Insert na natin ulit. Tapos, huwag natin kalimutan na meron tong pin na nakalagay. Yung tinanggal natin. Kasi pag hindi natin binalik yung pin, baka pagkambyo natin, tanggal na. Kung maghiwalay yung hinahawakan natin doon sa cambio. So, ito yon yung mga ginawa ko. Yan. Bueno, maraming salamat sa inyong panonood, mga kanuepe. Kahit saan mang panig kayo ng mundo ay binabati ko kayo sa inyong panonood ng magandang araw o gabi sa inyong lahat. Sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at magbigay ng komento sa ating video, ang pinakauna nating video na inilabas sa channel na ito. I-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na video. Ito ang inyong Noype ng New Zealand na magsasabi sa inyo, kung may pangarap ka, huwag mong sukuan. Abutin mo. Hanggang sa susunod nating video. Paalam.
Bueno, mabuhay kayo mga 9 at salamat sa inyong panonood. Hanggang sa sunod nating pagkikita. Paalam.